Dito nyo makikita ang pinakaligtas na mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Pilipinas. Ang safest in the Philippines ay tumutukoy sa mga lugar, lungsod, o mga index na may pinakamababang antas ng krimen, hindi gaanong pagkakalantad sa mga natural na sakuna, at pinakamataas na tiwala ng publiko sa pagpapatupad ng batas. Narito ang safest places sa Luzon, Visayas at Mindanao 2026, ayon sa World Travel Index. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! Narito ang 3 lugar sa Luzon ang nagre-ranggo sa pinakaligtas sa bansa batay sa mga indeks ng kaligtasan at mga programa sa pagpigil sa krimen. 3. Baguio City, Benguet. Ang Baguio City ay mayroong safety index score na 75.33% at ikalimang pinakaligtas sa Pilipinas ayon sa World Travel Index. Ang mga insidente ng krimen sa Baguio ay tumaas ng 3% sa unang 5 buwan ng 2026, pangunahin ang sanhi ng pagtaas ng mga paglabag na may kaugnayan sa ari-arian. Malawak na kinikilala para sa mababang antas ng krimen, malakas na pakikipagtulungan ng komunidad pulis, at disiplinadong lokal na kapaligiran. Ang mga krimen sa index ay umakyat ng 23% hanggang 134 mula sa 109 sa pagitan ng January at May 2026 kumpara sa nakaraang taon, karamihan ay kinasasangkutan ng maliit na pagnanakaw at pagnanakaw sa hating gabi. 2. Bulacan, Central Luzon. Ang Bulacan ay karaniwang itinuturing na isang ligtas na lalawigan na may pagpapabuti sa mga pamantayan sa kaligtasan ng publiko, kahit na ang seguridad ay nag-iiba-iba sa mga partikular na bayan at lokal na kapitbahayan. Ito ay madalas na mataas ang ranggo sa pambansang kaligtasan at mga indeks ng paglalakbay, na may hawak na safety index score na 75.40%, na ika-4 sa Pilipinas ayon sa World Travel Index 2026. Tandaan na ang Bulacan ay isang lalawigan at hindi isang lungsod, na sumasaklaw sa mga bahaging lungsod tulad ng Malolos, Maykawayan, at San Jose del Monte. Nagtala ang Bulacan Provincial Police Office ng 170 insidente ng krimen mula January hanggang February 2026, bumaba mula sa 204 na kaso sa parehong buwan noong 2025. Balanga City, Bataan. Ang Balanga City sa Bataan ay mayroong safety index score na 76.71%, na nagre-ranggo bilang ikatlong pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas ayon sa ulat ng World Travel Index, at nangungunang pinakaligtas na lugar sa Luzon. Ang lungsod ng Balanga ay mataas ang ranggo sa mga sukatan ng kaligtasan dito, dahil sa epektibong lokal na pamamahala, aktibong programa sa kaligtasan ng komunidad, at mababang iniulat na rate ng krimen. Ang seguridad ay aktibong pinamamahalaan sa pamamagitan ng magkasanib na pagsisikap ng lokal na pamahalaan, Bataan Police Provincial Office, at Balanga City Peace and Order Office. Pansinin ng mga lokal at manlalakbay sa mga platform tulad ng Reddit Casual Bataan na ligtas na maglakad sa paligid ng plaza at mga lansangan sa gabi. Ang buong panahong seguridad ay pinananatili ng lokal na pulisya, mga marshal ng lungsod, at mga barangay tanod. Narito ang 3 pinakaligtas at pinakamapayapang lugar sa rehiyon ng Visayas ay ang mga sumusunod, na kilala sa napakababang bilang ng krimen at kalmadong komunidad. 3. Iloilo City, Western Visayas. Ang lungsod ng Iloilo ay mayroong safety index score na 66.51% ayon sa World Travel Index, na nagre-ranggo sa ika-15 sa mga survey na lokasyon sa bansa para sa mga kondisyon sa kaligtasan sa paglalakbay. Palagiang nireranggo sa mga nangungunang pinakaligtas at pinakamapagkompetensyang urban center sa bansa, na pinuri para sa epektibong lokal na pamamahala, mataas na police visibility, at maayos na mga lansangan. Ang mga index crime sa rehiyon ay makabuluhang bumaba ng 17.49%,
na nagpapakita ng mas malakas na lokal na kapayapaan at kaayusan. Ang lungsod ay patuloy na naglalagay ng mataas sa pambansa at regional na mga indeks ng kaligtasan, pinuri para sa aktibong pagpupulas ng komunidad at pamamahala ng kaayusan sa publiko. 2. Mandaue City, Central Visayas. Ang Mandaue City ay may Safety Index score na 67.85% at nasa ika-14 na pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas para sa 2026, ayon sa World Travel Index. Ang mga lokal na awtoridad ay aktibong nagpapanatili ng seguridad sa pamamagitan ng pinahusay na mga protokol ng paaralan, mga patrol ng pulisya, at mga ordinansa ng komunidad. Ang batas ay pinagtibay na nangangailangan ng mandatoryong pagsasanay sa kaligtasan at mga kurso sa pag-refresh para sa lahat ng lokal na ambulansya at mga driver ng emergency na sasakyan. Pinatibay ng mga lokal na opisyal ang proteksyon sa campus, nag-uutos ng mga metal detector at mga non-contact na pasukan sa mga paaralan kasabay ng pag-deploy ng mga barangay roving patrol kasunod ng mga alalahanin sa karahasan sa rehiyon. 1. Dumaguete City, Negros Oriental. Ang Dumaguete City ay may hawak na Safety Index score na 82.28%, na nagrerango bilang numero 1 pinakaligtas na lungsod na bibisitahin sa Pilipinas para sa 2026 ayon sa World Travel Index, at nangungunang pinakaligtas na lugar sa Visayas. Malawakang kinikilala bilang City of Gentle People, ito ay madalas na nangunguna sa mga ranggo ng kaligtasan para sa mga manlalakbay at residente dahil sa mababang antas ng krimen at mapayapa, mahigpit na kapaligiran ng komunidad. Nirerango din sa ika-1977 sa buong mundo sa pangkalahatang mga safety index reports. Ang lungsod ay nakakuha ng partikular na mataas sa mga subkategorya para sa kaligtasan sa araw at gabi, mababang rate ng pagnanakaw, at isang mapayapang kapaligiran, mababa ang karahasan. Ang malakas na visibility ng pulisya at aktibong lokal na pamamahala ay sumusuporta sa kaayusan ng publiko. Narito ang 3 pinakaligtas na mga lugar sa Mindanao na tinutukoy ng mataas na marka ng pangunawa ng publiko at matatag na mga klasipikasyon na mababa ang panganib. 3. Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ang lungsod ng Zamboanga ay may hawak na Safety Index score na 52.71% ayon sa data ng World Travel Index para sa 2026, na nagrerango sa ika-27 sa mga nasuri na lungsod sa Pilipinas. Iba-iba ang mga opinyon sa lungsod. Ang ilang mga bisita ay nag-uulat na ang Zamboanga City ay ligtas, lalo na kung manatili sa loob ng sentro ng lungsod o sa mga organisadong paglilibot. Gayunpaman, ang iba ay mahigpit na nagpapayo laban sa pagbisita, na binabanggit ang kalapitan sa mga bandido at radikal na grupo, at isang mataas na panganib ng pagkidnap para sa mga dayuhan. Ang mga urban na barangay na makapal ang populasyon ay nakakaranas ng mga karaniwang hamon sa metro, kabilang ang mga lokal na pagnanakaw at mga krimen sa ari-arian. 2. Butuan City, Agusan del Norte. Ang lungsod ng Butuan ay may hawak na Safety Index score na 69.61%, na ika-12 sa mga nasuri na lungsod sa Pilipinas ayon sa World Travel Index. Kinikilala sa lokal bilang isang umuusbong na ligtas na lungsod sa loob ng rehiyon ng Caraga. Sinusuri batay sa mga parameter kabilang ang pangkalahatang mga rate ng krimen, lokal na seguridad, at mga kondisyon sa kaligtasan ng trapiko. Nagsusulong ang lungsod ng pagbabantay sa komunidad at paggamit ng mga emergency hotline para sa agarang pag-uulat. Ang Butuan ay karaniwang itinuturing na isang ligtas na lugar para sa mga bisita at residente, na nagtatampok ng mababang antas ng krimen sa lungsod, aktibong police visibility, at isang nakakanganyang lokal na komunidad. Karamihan sa mga manlalakbay ay sumasang-ayon na ang sentro ng lungsod at poblasyon ay ligtas, kahit na ang mga karaniwang pag-iingat laban sa maliit na krimen. 1. Davao City, Davao del Sur. Ang lungsod ng Davao ay may hawak na Safety Index score na 79.22%,
na nagrerango bilang pangalawang pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas para sa 2026 ayon sa ulat ng World Travel Index, na sinusuportahan ng aktibong lokal na mga pulisya at mababang sukatan ng krimen at nangungunang pinakaligtas na lugar sa Mindanao. Inilagay din sa ika-1215 sa buong mundo sa pagtatasa ng Indeks ng Seguridad at Paglalakbay. Inilista din ng crowdsourced platform na Numbeo Safety Index ang Davao City na may Safety Index na 71.2 at mababang Crime Index na 28.8. Napansin ng mga ulat ng pulisya ang isang makabuluhang pagbaba sa mga nakatutok na krimen, na nagpapatuloy sa isang pababang kalakaran mula sa mga nakaraang taon. Aktibong pagpapanatili ng isang lokal na kultura ng seguridad, na ibinabahagi ng mga residente at lokal na ahensya.